So what's up mga kanukis? Isang magandang araw na naman sa ating lahat. Welcome back to our channel. At ngayong araw, gaya ng nasabi ko last video natin, sinabi ko na mag-i-egg canning tayo sa ating mga eggs ng ating mga bantam na meron tayo ngayon. So ngayong araw na to, na video na to, mag-i-egg canning tayo gamit ang mobile phone at saka cardboard. So, i-share ko sa inyo mga kanukis yung simple at walang gastos na pag-egg canning sa ating eggs ng ating mga bantam. So ano, handa ka na sa video natin ngayong araw? Sige, in 3, 2, 1, let's go! What? Kanukis, so ano, handa ka na? So sinadya ko talagang hapon yung pagsushoot ko. Ayan, medyo madilim na. Kasi kapag nag-egg canning tayo, mas maganda yung medyo madilim na mga hanukis. At benefits na din yon sa ating hen. Kasi ang ginagamit ko dito sa ating backyard, hindi pa ako nag-incubator sa ating hatching. So, natural hatching yung gamit ko. So, ibig sabihin, yung hen lang ang papipisa ko sa ating mga itlog. So, hope na naiintindihan nyo yun mga kanukis. Kasi wala pa akong incubator at saka manageable lang din yung um, numbers ng ating mga alagang bantam dito sa ating backyard. So ngayon, ihintayin natin na medyo didilim kasi kukunin natin yung mga itlog doon sa pugaran ng ating alagang bantam na si Shadow. So si Shadow pala nag-start siyang mag uh, limlim starting ng February. So ngayon, malapit ng katapusan. So nasa mga ika 13 days niya sa kanya paglilimlim. So 13 days, usually dapat 10 days nga hanggang 18 days or 19 days pwede kang mag-egg cuddling. So dito sa ating backyard, um, mabuti kong mag-egg cuddling na nasa 13 to 19 days. So ngayon, nasa 13 days na siya mga kanukis. So qualify na yon para makita natin kung may laman ba o wala yung itlog ng ating alagang bantam. So, mamayang konti, medyo makulimlim, papasukin na natin yung kaniyang breeding pen at kukunin natin yung mga itlog para ma-identify natin yung ano ba yung walang laman at saka merong laman. So, bago tayo papasok doon, bago dumilim, so ituturo ko muna sa inyo paano gumawa o paano ko ginagawa yung materials ko para sa pag-canning ng ating mga alagang bantam. So, let's go mga kanukis, before tayo mag-egg canning, so ito pala yung materials na gagamitin natin ngayon. So may mobile phone ako dito. So gamit yung flashlight. So ayan. At itong ingat ko na ng cardboard. So mga nasa 2 inches. So ang gagawin na natin mga kanukis, itong cardboard o karton, i-cut mo ng mga 1 inches ang thickness. At 2 inches yung kanyang length. At ipo-form mo lang ng circle para dito dito natin ilalagay yung itlog. So, ang principle nito mga kanupis is may ilaw tayo. Tapos, dito natin ilalagay. At mamaya, ilalagay natin yung itlog dito. So, malalaman natin kung may laman ba o wala. So, itong cardboard, lalagyan lang natin yan ng tape mga kanupis. Pumili ka lang, either electrical tape at saka itong scotch tape. Pero mas prefer ko yung electrical tape mga kanupis para maka-add siya ng darkness sa ating cardboard. Ayan. So ayan mga kanukis, may patungan na tayo ng eggs mamaya sa ating pag-egg canning. So ito yung principle, flashlight, at saka yung lalagyan ng itlog. So papatong na natin dyan at mamaya lalagyan natin yung itlog para ma-egg canning natin sila. So tara mga kanukis. So mga kanukis, nasa mga 7 p.m. na ngayon, tapos na kaming mag-dinner at sure ako na ready na din yung ating pugaran para kukunan natin yung itlog si Shadow ngayon. So nasa 8 eggs siya mga kanukis. Sorry pala kanina kasi mistaken yung data na nabigay ko. So
So si Shadow pala, nireview ko yung kalendaryo natin is February 7 siya nagsimulang mangitlog. At kung i-count natin yan, nasa February 25 tayo ngayon. So nasa ika-19 days na niya mga kanukis. Yung 13 days pala is yung isa. Yung hen na nakaitsabulito, yung nakasunod sa kanya na maglimlim. So, klaro ba mga kanukis? Pasensya na kayo kanina kasi akala ko siya yung nandito sa ika-13 days. Pero ika-19 days pala ngayon ni Shadow. Pero mas maganda ito mga kanukis kasi mas accurate at malalaman natin kung ano ba yung may laman at walang laman. So, tara, sabayan niyo ako. Kunin natin yung mga itlog para mag-egg handling na tayo. So mga kanukis, nandito na sa table natin yung mga eggs ni Shadow na 8 eggs. At ito na yung materials na gagamitin natin. Yung cellphone natin na gamit yung flashlight at saka itong ginawa natin na bilog na cardboard para maging patungan ng mga itlog. So ito yung gagawin natin mga kanukis. Ganito, yung patong natin at makikita natin mamaya. So, papatayin ko muna yung ilaw at saka i-video natin isa-isa yung mga itlog mga kanukis. Sundan nyo lang yung video na to at i-explain ko sa inyo mga kanukis. So, ito na yung itsura mga kanukis. Ito yung first egg natin. Ayan, may gumagalaw na. At dahan-dahan nyo lang ilagay sa ilaw. Yan o, may mga tuka na gumagalaw. So, iisahin-isahin nyo lang yan mga kanukis. So, dito sa ating video, yan, kita nyo yung egg handling natin na DIY na ginawa. Yan, may laman yan mga kanukis. So, dahan-dahanin nyo lang. So, isa-isa. Yan, may gumagalaw na sa loob. Kasi 19 days na din to mga kanukis. Ayan. Yang isa na yan, walang laman yan. Siguro infertile yung egg na yan mga kanukis. So walang laman. Yan yung identification na walang laman yung egg mga kanukis. Hindi nabuo yung embryo sa loob ng eggshell. So maraming factors din doon mga kanukis. So yung isa na yan, may laman yan. Tingnan nyo, makikita yung air sac niya. At may mga spider web sa loob. Yan, may gumagalaw na sa loob mga kanukis. Ayun no. Yan yung tuka ng sisiw, gumagalaw na. At pang-apat na egg, ayan, may laman na din mga kanukis. Makikita nyo na talaga sa ika-19 days na gumagalaw na yung sisiw sa loob. Napakaganda tingnan mga kanukis. So, dahan-dahan lang. So, tingnan nyo, napaka-effective ng DIY na ginawa natin. Napaka-simple at magagawa lang sa bahay. So, ayan. Yan, air sac na naman. May gumagalaw sa loob. So, ayan. Ayun, no? May gumagalaw sa loob talaga mga kanukis. So, may laman yan. May laman tayo. So far, isa pa lang yung walang laman mga kanukis. Ayan. Kita nyo naman yung tuka na yan. So, may laman yan. So, ang mga sisiw na ito is pure tone na mga old cat Serama. At pagkatapos ng breeding season natin ngayon, kapag naglimlim na yung dalawang hen natin na Serama mga kanukis, subukan kong i-train si tuber na mag-pull back yung kanyang lieg. So ayan. So out of 8 mga kanukis, isa lang yung walang laman natin na sisiw. So that's it mga kanukis no. May isang egg lang tayo na walang laman. So itong iba, may laman na sila mga kanukis at kung makikita na natin dun sa ating pag-egg handling, siguro hindi masyadong kita kasi cellphone yung gamit natin na pagbibideo.
Pero kapag nasa actual ka mga kanukis, makikita mo talaga yung development ng embryo ng eggs sa loob ng eggshell. So may isa tayong walang laman. So ito mga kanukis, tingnan nyo. Yan. So tingnan nyo yan mga kanukis. Yan. So walang laman yan mga kanukis. Tingnan nyo. Walang laman. So 19 days, walang na-develop na egg. Yan. So meron tayo ditong may mga laman mga kanukis. Ayan. Yan yung may laman. Yan. May na-develop na sa kanyang air sac. Tingnan nyo tong isang egg na to mga kanukis. Makikita nyo na may gumagalaw na sa loob. So ibig sabihin buhay yung embryo at may sisiw na yan sa loob. So excited na ako makita yan mga kanukis. At mga kanukis, pagkatapos nating mag-egg handling, so dahan-dahan yung ibalik yung itlog dito sa pugaran at mag-aantay na lang tayo ng 2 to 3 days para mapisa na tong mga itlog ni Shadow. So ayan si Shadow. Iintayin na lang natin ng mga 2 araw. Siguradong may mga bagong sisiw naman tayo na 6 to 7 yung estimated. And so that's it for this video mga kanukis sa pag-egg handling natin gamit ang ating mobile phone at saka itong cardboard na ginawa natin para maging gamit natin sa ating egg handling. So maraming salamat sa panunood. Hope may natutunan kayo at may nakuha kayo sa simpleng paraan ko dito sa ating backyard kung paano mag-egg handling. And bago tayo matapos mga kanukis, gaya ng pangako sa last video, magsha-shoutout muna ako sa ating mga kanukis na parating sumusuporta sa atin. So shoutout pala kang Lawrence Herbaslo, shoutout sa iyo kanuki. Kang John Dalisay, Miko Ilaco, shoutout. Jaculot, shoutout. Jules Litan, Jamas Ladonia, Solid, shoutout. Oynam Wangba, shoutout. Giovanni Humawan, Gallardo Vlogs, shoutout sa iyo Sir Giovanni from Digo City. Wawak Balisteros, shoutout. Lloyd Ayan, Viscos Anarchy, shoutout sa iyo. Sa dulo ng dila mo, shoutout. Al's World Channel, maraming salamat din Sir Al sa pag-share ng inyong mga ideas sa pag-aalaga ng ating mga alagang bantam at iba't ibang klaseng manok. Kang Arman Kamumot, shoutout sa iyo. And of course, Kanuki San Mateo Isabela, shoutout. Sonyo Mix Vlog, Javier Alvarez, Arnel Pertudo, Mark Arvin, Elmer Dayagbel from Macau, at sa lahat ng mga OFW na sumusuporta sa ating Native Kanuki channel. Shout out sa inyong lahat mga kanukis. Have a good day. This is your Native Kanuki once again saying, an educated farmer is a successful farmer. Alagaan mong mabuti yung mga alagang manok. Mahalin nyo sila kasi mamahalin din nila kayo pabalik. Have a blessed week ahead mga kanukis. Peace. Love. Signing out for today. Bye-bye. What?